January 1 taong 2021, habang ang buong mundo ay nagdiriwang ng pagpasok ng bagong taon sa gitna ng lockdown, mga travel restriction at pambansang takot sa pandemya, isang malagim na balita ang gumimbal sa buong Pilipinas. Isang 23 years old na babae na flight attendant. Maganda, masayahin, matalino at puno ng malaking pangarap sa buhay. Ang natagpuan na wala ng buhay sa loob ng bathtub ng isang luxury hotel sa Makati. Sa loob lamang ng ilang oras, mabilis na kumalat ang mga balita sa radyo, sa telebisyon at sa mga social media platform. Lumabas ang mga malalaking headline na naglalaman ng mga nakakatakot at nakakabiglang detalye. Pinangalanan ng pambansang pulisya ang kaso bilang isang malinaw at final na rape with homicide. 11 lalaki ang agad na itinuturing na mga pangunahing sospek. Isinapubliko ang kanilang mga pangalan at muka at binalaan na huhulihin kapag hindi sumuko sa loob ng 3 araw. Sa loob lamang ng napakaikling panahon, naging pambansang usapin ang nangyari at nagtrending sa buong mundo ang hashtag na Justice for Christine Dacera. Pero habang lumilipas ang mga araw at dumarami ang mga lumalabas na detalye mula sa investigasyon, ang tila malinaw at bukas saradong kaso ay biglang nagbukas ng mas maraming matitinding katanungan kaysa sa mga kasagutan. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa loob ng mga silid ng hotel na iyon? Sensationalism ba at exaggerated reporting lang ba ito ng media? Malaking pagkakamali ng mga nag-iimbestigang pulis o may totoong krimen na sadyang natakpan at hindi nabigyan ng hustisya? Ito ang buong detalyado at totoong kwento sa likod ng kaso ni Christine Dacera. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, maaari ka bang tumambay at mag-subscribe? Road to 10,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa mga pakikinig nyo at maraming salamat sa suporta nyo. Si Christine Angelica Dacera o Ika, sa kanyang mga matatalik na kaibigan at pamilya ay nagmula sa General Santos City. Isang cum laude graduate sa kursong Communication Media Arts mula sa University of the Philippines, Mindanao. Energetic, palabati at bata pa lamang ay pangarap niya na talaga maging isang flight attendant upang makalipad at makalibot sa iba't ibang panig ng mundo. Nakamit niya ang pangarap na ito nang matanggap siya bilang isang crew member ng PAL Express o Philippine Airlines. Dahil sa matinding travel restriction at lockdowns na ipinatupad noong taong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic, matagal ding hindi nakauwi si Christine sa kanyang pamilya sa Jensan. Malayo siya sa kanyang ina na si Sharon Dacera at ang kanyang mga kapatid, kaya para sa pagsalubong sa bagong taon ng 2021, nagpasya siyang mag-celebrate at magpalipas ng gabi kasama ang kanyang mga itinuturing na malalapit na kaibigan sa Maynila. Noong December 31, 2020, nag-check-in sila sa City Garden Grand Hotel sa Poblacion, Makati. Isang kilalang hotel na ginagamit din noon bilang quarantine facility. Ang silid na kanilang nakuha ay ang room 2209. Ang mga naunang kasama ni Christine sa kwarto ay sina Romel Galido, Reynaldo Reyes at John Pascual de la Serna. Ang tatlong ito ay kilalang open na mga miyembro ng LGBTQ, partikular na mga gay men at matagal nang malapit na kaibigan at katrabaho ni Christine sa industriya ng aviation. Noong umpisa, simpleng inuman lang at kwentuhan ang kanilang naging plano. Bumili sila ng alak tulad ng tequila at gin at nag-order ng pagkain para ipagdiwang ang pagpalit ng taon, ngunit habang lumalalim ang gabi at lumipas ang mga oras matapos ang countdown ng midnight, dumami ang tao sa kwarto. Dito na pumasok at naimbita ang iba pang mga kakilala at kaibigan ng kanyang mga kasama mula sa kalapit na kwarto, ang room 2207. Bandang hating gabi at papasok na ang madaling araw noong January 1, 2021, nagkaroon ng tuloy-tuloy na palitan ng bisita sa pagitan ng room 2209 at 2207. Pumasok sa eksena ang iba pang mga bisita tulad nila Louie de Lima, Clark Rapinan, Mark Anthony Rosales, Valentine Rosales, Jamir Yap at iba pa. Sa kabuuan, humigit kumulang 11 hanggang 12 lalaki ang pabalik-balik at nagpapalipat-lipat sa dalawang kwartong ito sa buong magdamag. Ayon sa mga naging investigasyon at testimonya ng mga saksi at salaysay ng mga dumalo, tuloy-tuloy ang inuman, kainan at sayawan sa loob ng dalawang kwarto.
Ngunit ayon sa ibang pahayag ng mga naunang araw ng investigasyon, nagkaroon din ng umano'y hinala na paggamit ng tinatawag na party drugs. Isa sa mga nakasama sa kwarto na si Romel Galido ang paunang nagsabi sa investigasyon ng pulisya na nabanggit umano sa kanya ni Christine noong madaling araw na tila may inilagay ang isang kasama sa kanyang inumin dahil nakaramdam ito ng kakaibang pagkahilo at pagsusuka. Ngunit kalaunan sa isang opisyal na affidavit at press conference, binawi rin ni Galido ang pahayag na ito. Sinabi niyang napilitan siya dahil natakot at na-pressure lamang siya sa naging paraan ng pagtatanong at investigasyon ng ilang pulis sa Makati. Ang lalong nagpaalab sa galit, takot at hinala ng publiko ay may mga CCTV footage na nakuha mula sa pulisya sa hallway ng 22 floor ng hotel na mabilis din na italag at ipinalabas sa mga pambansang balita sa telebisyon. Nang suriin at i-analyze ang mga timestamps ng mga CCTV camera, bandang kaliwa ng 2:52 AM, makikitang nakatayo si Christine sa hallway sa labas ng kwarto kasama si Valentine Rosales. Sa partikular na sandaling ito, makikitang hinahalikan ni Valentine si Christine habang sila ay nag-uusap at nagtatawanan. Bandang 3:22 AM, makikita muli si Christine na nakikipag-usap sa iba pang lalaki sa hallway. Sa mga oras na ito, mukhang masaya, nakatayo pa siya na maayos at nakikipag-interact sa kanyang mga kasama. Ngunit pagdating ng 4:13 AM, malaki ang pagbabago sa estado ni Christine. Makikitang tila patumba-tumba at lutang-lutang at hindi na makalakad ng maayos ang dalaga. Kaya kinailangan siyang buhatin pabalik sa room 2209 ni John Pascual de la Serna. Ito ang huling beses na nakitang buhay at gumagalaw at may malay si Christine sa mga kuha ng CCTV sa hallway. Ayon sa mga naging pahayag ni Valentine Rosales, bandang ika-6 ng umaga or 6 AM ay gising pa si Christine at nakahiga sa bathtub ng kwarto. Sinabi umano ni Christine na masama ang kanyang pakiramdam. Mainit ang kanyang katawan at gusto niya ng magpalamig, kaya pumasok ito at nahiga sa bathtub. Nilagyan pa raw nila ito ng kumot upang hindi ito lamigin ng husto habang nagpapahinga. Ngunit bandang alas 10 ng umaga, nang magising si Romel Galido, nakita niyang tulog pa si Christine sa bathtub sa parehong posisyon. Naisip niyang hinayaan niya lang muna itong magpahinga at matulog dahil sa puyat at epekto ng alak mula sa magdamag na inuman. Pagdating ng alas 12 tanghaling tapat, pumasok muli si Galido sa banyo upang gisingin na si Christine dahil kailangan na nilang mag-check out sa hotel at mag-ayos na mga gamit nito. Dito na nagimbal ang lahat at nagsimula ang matinding kaba at panik. Nang hawakan at tapikin at subukang gisingin ni Galido si Christine, napansin niyang hindi na ito humihinga. May mga pasa ito sa katawan, nangingitim at maputla ang mga labi. Malamig na ang balat at wala na siyang natagpuang pulso sa leeg man o sa kamay ng dalaga. Nagkaroon ng matinding panik at gulo sa loob ng kwarto. Agad na inilabas ng mga kasama ni Christine mula sa bathtub. Inihiga sa kama, sa silid at sinubukang gawan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR habang humihingi sila ng saklolo. Nang wala na maging tugon ng katawan ni Christine, humingi na sila ng tulong sa management at security staff ng hotel. Dinala ang dalaga sa klinik ng hotel bago mabilis na isugod sa pinakamalapit na ospital, ang Makati Medical Center. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabila ng mga pagsubok ng mga doktor, idineklarang dead on arrival na si Christine Dacera. January 4 ng taong 2021, 3 araw ang matapos na at malagim na insidente, pumasok na ng tuluyan ang Southern Police District at ang Makati Police Station sa investigasyon. Sa isang pambihirang press conference, napanood at naipalabas sa buong bansa, idineklara ng pamumuno ni Philippine National Police na si Philippine General Debold Sinyas na itinuturing na case close ang kaso. Sinabi ng PNP na batay sa kanilang paunang pagsusuri, ito ay isang malinaw na kasong ng rape with homicide. Mabilis na isiniwalat ng pulisya sa media ang mga pangalan ng 11 lalaki kasama ang nakasalamuha sa hotel. Nagpalabas pa ang PNP ng isang matinding babala at manhunt order na huhulihin at hahabulin ang mga ito kapag hindi sila sumuko sa otoridad sa loob ng 3 araw. Dahil dito, mabilis na kumalat sa lahat ng social media platforms ang mga muka, pangalan at trabaho at personal na impormasyon ng mga 11 lalaki.
Dumanas sila ng matinding pambabatikos, cyberbullying, mga banta sa kanilang buhay at pamilya, at pampublikong paghatol mula sa netizens kahit na wala pa namang final at opisyal at malinaw na ulat mula sa autopsy at forensic investigation. Sa gitna ng lumalalang galit at husga ng publiko, lumabas sa pambansang telebisyon at iba't ibang panayam ang ilan sa mga itinuturing sospek upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at linawin ang kanilang pangalan. Ang kanilang pangunahin at paulit-ulit na depensa, halos lahat sila ay membro ng LGBTQ community, partikular na ang mga gay men. Ipinaliwanag nila sa harap ng kamera na imposibleng gahasain, abusuhin o saktan nila si Christine dahil itinuturing nila itong matalik na kaibigan, kalaro at tila isang tunay na kapatid na babae. Isinalaysay din nila na walang naganap na anumang uri ng pangingipit o panggagahasa o violent encounter sa loob ng 2 kwarto sa buong gabi ng selebrasyon. Sinabi rin nila na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang subukang iligtas si Christine nang mapansin nilang wala na itong malay. Ngunit ang pamilya ni Christine sa pangunguna ng kanyang ina na si Sharon Dacera ng kanilang legal counsel ay hindi naniwala sa mga pahayag na ito ng mga kaibigan ni Christine. Para sa pamilya Dacera, may mga malaking itinakip ang mga lalaking kasama sa hotel. Harap-harapan silang nagsalita sa media at itinanong kung bakit may mga nakitang pasa si Christine sa hita, kamay at braso. Bakit sinabing may dugo at sugat? At bakit napakaraming hindi kilalang lalaki ang pabalik-balik sa 2 kwarto sa kalagitnaan ng gabi? Dahil sa magkasalungat na pahayag na ito, nagsimula ang isang matinding legal war, palitan ng habla at banggaan ng mga opinyon sa media sa pagitan ng pamilya Dacera at ng mga naging kasama ni Christine sa City Garden Grand Hotel. Dito na nagkaroon ng malaking lamat at pagkakagulo sa naging paunang teorya ng pulisya. Nalaman ng publiko na ang unang autopsy ay isinagawa ng PNP Medical Legal Officer na si Dr. Michael Nick Sarmento ay ginawa matapos ng maimbalsamo o maimbalm ang bangkay ni Christine. Ayon sa mga eksperto sa forensics pathology at medisina, ang pag-imbalsamo sa isang labi bago isagawa ang opisyal na autopsy ay isang napakalaking pagkakamali sa proseso ng investigasyon. Ang mga chemical tulad ng mga formalin na ginagamit sa pag-iimbalsamo ay sumisira sa mga toxicology evidence, pumapatay sa biological fluids at nagiging sanhi upang maging hindi na accurate o reliable ang anumang DNA sample o ebidensya ng lason na pwedeng makuha sa katawan ng biktima. Nang lumabas ang mga final at opisyal na autopsy, histopathology at toxicology report mula sa PNP Crime Laboratory at sa kasunod na mas malalim na investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, naging malinaw at bukas ang mga sumusunod na medical na detalye. Una, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay o cause of death ni Christine Dacera ay ruptured, ibig sabihin aortic aneurysm o ang pagputok ng pangunahing ugat ng dugo na nagmumula sa puso patungo sa iba't ibang parte ng katawan. Pangalawa, batay sa mga ginawang lab test, walang natagpuang semen o body fluids ng ibang tao o indikasyon ng mga lacerations na nagpapatunay na may naganap na panggagahasa o sexual harassment bago siya mamatay. Pangatlo, ang mga pasa sa kanyang braso, binti at katawan ay pinapaliwanag ng mga medical legal experts at pathologists na pwedeng nakuha sa mga nagtatangkang buhatin siya habang nawalan ng malay, mga gasgas sa bathtub o kaya ginawang pagsubok na i-CPR siya nang magpanik ang kanyang mga kasama upang subukang iligtas ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ng mga doktor at eksperto sa medisina na ang aortic aneurysm ay isa sa maagap at delikadong kondisyon sa puso na pwedeng lumala at pumutok ng walang anumang paunang babala, lalo na kapag nahulaan ng matinding pagod, sobrang puyat, mataas na blood pressure at labis na pag-iinom ng alak sa loob ng maikling panahon. Noong April ng taong 2021, matapos ang ilang buwang masusing pagsusuri sa lahat ng affidavit, CCTV footage at sa mga medical na ebidensya ng Department of Justice at ng Makati City Prosecutor Office, opisyal na ibinasura ng DOJ ang lahat ng kasong rape at homicide laban sa 11 lalaki dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya o lack of probable cause.
Inihayag ng prosecutor na walang legal, actual o forensic na basihan upang sabihing ginahasa, sinaktan o pinatay si Christine Dacera. Ang kanyang pagkamatay ay malinaw at final na idineklara ng sanhi ng isang medical condition o natural na sanhi. Kalaunan, maging mga kasunod na kasong reckless imprudence, perjury at iba pang minor administrative charge na isinampa laban sa ilan sa mga kasama sa kwarto at sa mga opisyal na pulis na humawak ng kaso ay tuluyan ding ibinasura ng mga kaukulang hukuman at komisyon. Bagamat ibinasura ng korte ang mga kasong kriminal at paglilinis ng batas, ang pangalan ng mga kasama sa hotel, ang buhay ng lahat ng taong sangkot sa kwentong ito ay hindi na muling maibabalik sa dating ayos. Para sa pamilya Dacera, nawalan sila ng isang mabait, masipag, matalino at may pangarap na anak at kapatid. Ang sakit at ang lungkot, ang pait ay biglang pagkawala ni Christine sa gitna ng isang simpleng selebrasyon ng bagong taon ay mananatiling isang malalim na sugat sa kanilang mga puso na hindi kailanman ganap na maghihilom. Para naman sa mga 11 lalaking pinagbintangan tulad ni na Valentin Rosales, Romel Galido, Jan Pascual de la Serna at ng kanilang mga kasama, ang kanilang mga pangalan at muka at reputasyon ay habang buhay nang nakadikit sa kontrobersyang ito sa internet search. Marami sa kanila ang nawalan ng trabaho sa aviation at iba pang industriya, naapektuhan ang mga mental health at dumanas ng matitinding trauma at pambabatikos dahil sa pampublikong paghatol bago pa man lumabas ang tunay na medikal na katotohanan. Ang kaso ni Christine Dacera ay nag-iwan ng dalawang napakalaking aral at babala sa ating lipunan. Una, ang matinding panganib ng trial by media, ang maling pagmamadali ng mga otoridad at ng publiko na magdeklara ng conclusion at pumatay ng karakter bago pa man makalap at masuri at mapatunayan ng mga scientificong ebidensya at medikal na ulat. Ang hasty judgment, sensationalism ay pwedeng makasira ng buhay at hinaharap ng mga walang kasalanan. Pangalawa, ang kahalagahan ng pag-iingat sa mga pampublikong pagtitipon, ang tamang pagkontrol at sa pagkonsumo ng alak at puyat at ang mataas na kamalayan at pagsusuri sa sariling kalusugan at kondisyon ng katawan. Isang batang buhay na puno ng pangarap ang nawala ng maaga, isang pamilya na patuloy na nagluluksa at buong bansa ay nakikiisa sa isang mahalagang aral ukol sa panganib ng haka-haka at sa walang kapantay na halaga ng katotohanan. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, maraming salamat sa pagtambay nyo sa aking YouTube channel. Maaari ka bang mag-subscribe at i-share mo na rin tong video na to. Muli, maraming salamat sa iyo. Kita-kits sa susunod na kwento.